Sisi, alam kong pinapasa ko kay Xingxing ang trabaho mo at pinapunta ka sa probinsya. Talagang hindi patas sa'yo. Pero ginawa ito ng tatay mo dahil sa pagpunta sa probinsya. At paglipat ng trabaho, hindi ba't ito ang eksena sa nobela ko kahapon? Ako ang taong naging sinipsip ng buong pamilya na namatay sa pulungan ng baka at tapos ay pinakasal sa patay. Kumakain ka sa kanila gamit ang mga gamit nila. Pati trabaho ko, gusto mong angkinin? Wala kang trabaho, kaya kailangan mo pumunta sa probinsya. Hindi ka inaalala ng tunay mong ama. Gusto mo ang stepfather mo lagi ang nag-aalala sa'yo. Ikaw ba ay? Nababaliw ka na ba sa pag-aalaga ng anak ng iba? Pati utak mo, nabubobo na! Ikaw! Ah! Sige na, nag-iskandalo ka ng buong araw. Shawan, bata pa si Sisi. Bilang ama, dapat ba talagang magtampo ka sa anak? Hindi titigil ang batang ito ng basta-basta. Tingnan mo ko kung paano ko siya papahirapan mamaya. Nakakadiri talaga ang mga lalaking ito. Pagkatapos ikasal ng tatay ko sa pamilya Jiang, ay agad pumatol sa kanya. Si Shen Kengkeng at si Shen Yue. Malamang, anak na walang kwenta ang ama ko. Pero hindi pa oras para lumaban ng harapan. Kailangan ko muna makuha ang golden finger ng bida sa nobela. Pagkatapos ay unting-unting bawiin ang yaman ng pamilyang Jiang. Pa, noong namatay si Mama, sinabi niyang aalagaan mo ako habang buhay. Ngayon, sinaktan ako dahil sa ibang tao. Ibig mo bang sabihin wala akong karapatang magdamdam? Sige na. Sisi, ako... Ay naku. Tama na pa. Tungkol sa bagay na ito, totoo, may pagkakamali rin ako. Simula ngayon, huwag na nating pag-usapan pa. Ha? Sige, bababa na tayo at kumain. Oo. Sige, upo kayo. Ang weird. Bakit bigla siyang nabago ng ugali? Ganun lang ba yun? May fiancé ang original na karakter. Maaari sana siyang mabuhay ng maayos kasama ang fiancé niyang sundalo. Pero dahil hindi niya matanggap na ang puntang ito, doon siya napagplanuhan ng pamilya niya. Sisi, uhaw ka na siguro. Uminom ka muna. Sisi, sumama ka na sa akin sa kampo. Lumaki kang marangya. Di mo kakayanan ng hirap dito. Hotingzo! Kahit mamatay ako sa pagod dito, hindi ako babalik sa kampo kasama mo. Huwag mo akalaing di ko alam ang binabalak mo. Isa ka lang ampon na pinulot ng nanay ko. Ikaw pa ang nag-aakalang karapat dapat pakasalan ako? Ang bracelet, ibabalik ko na lang yan sa'yo. Ang kasunduang ito ay plinano ng mama ko noon. Ngayong wala na siya, kaya tapos na rin ang kasunduan. Katulala dyan. Pingi ka ba? Lumayas ka na nga! Pagkatapos mo, si Hotingzo ay hindi na mag-asawa. Namuhay siya isa hanggang sa huli. Hay, ang orihinal na karakter ay bulag talaga. Ay ang tao makakapagtiwalaan. Pagkatapos kong tapusin ang pamilyang makapalang mukha na to, sasama ako sa tropa ko. Ate,
gumawa ako ng braised pork para sa'yo. Tikman mo na. Kainin mo na, ate. Pag nakuha ko ng trabaho mo, mapupunta ka sa probinsya para maghirap. Hindi ko kayang kainin ang karning mong yan. Kahapon nga, may isang tao lang ang nag-abot sa akin ng tsaa. Trabaho ko agad ang pinagnanasaan. Ngayon, kung kakainin ko pa itong karne mo, baka pati buto ko, wala nang matira sa akin. Talagang hindi nagbabago ang aso sa pagkain ng tae. Ako ang masyadong masa. Ate, nagkakamali ka ng intindi. Wala akong masamang balak. Sisir, kung hindi lang kailangan, paano kung magagawang ipadala ka sa probinsya? Nakatanggap ako ng kumpirmadong balita. Kasama tayo sa listahan sa susuriin sa susunod na buwan. Kasama ang pamilya natin. Oo, Sisi. Ginagawa ito ng tatay mo para sa kakabuti mo. Kapag nagsimula lang paglilitis, mapapadala sa malayong lugar ang pamilya at baka doon pa manirahan sa kulungan ng baka. Oo. Pa! Oo. Ayoko maghiwalay tayo. Kapag umalis ako, paano ka na? Oo. Napag-isipan ko na ang lahat. Kapag maayos na ang kalagayan mo, magkikipaghiwalay na ako kay Miss Lynn. Matagal kang inalagaan ni Lynn. Kahit wala siya masyadong ambag, nagtitiis pa rin siya. Matagal na. Nakakadilang pag-ante. Kung hindi ko alam ang takbo ng kwento, baka maniwala ako sa palabas ng dalawang ito. Susunod na lang ako sa'yo. Pupunta ako sa probensya. Ayos. Mabuti naman. Pero... Ha? Kailangan kong dalhin ang puting jade na iniwan ng mama ko para may alaala ako sa kanya. Sa orihinal na kwento, nagbuka siya ng lane na espasyo. Ano mang gusto mo, agad mo na makakamit. Yun lang pala, isang luma na basag na jade lang na maglang gusto niya. Akala ko talaga, gusto niya ang mana ng pamilya dyan. Matagal ko na yung tinagot pinalapas ng kulihim. Walang problema. Alam ko na mabait kang bata. Marunong tumanaw ng utang na loob. Hayos, nakuha ko na rin. Pa, ang pagpunta ni ate sa probinsya ay para lang umiwas. Kung makita ng iba yung jade na yan, baka masama pa ang epekto nito. Kailan pa naging ikaw ang masusunod sa mga bagay na pagmamayari ng pamilya Jiang? Hindi naman yan mahalagang bagay. Pero bakit parang ang lungkot ko? Shen, ngayon, wala ka ng espasyo. Tignan natin kung paano ka mamamatay. Pero hindi pa sapat ito. Pa, ngayong pupunta ako ng probinsya, magkano ba ang balak mong ibigay sa akin? Naisip ko na yan para sa'yo. Alam kong hindi ka sanay sa hirap. Ito, may 2,000 piso ka rito. At may 100 kilong national food coupons. Kapag bumaba ka sa lugar mo, pumili ka sa Heilongjiang. Konti lang ang trabaho roon. At kada taon, may ilang buwang puro tulog lang. Pinalilimsan mo ba ako? Ayoko na! Hindi na ako tutuloy! 2,000 reklamo ka pa? Saan pa ba ako kukuha niyan? Hindi ba laging sinasabi na wala akong silbi? Aasa ka pa bang ang katulad ko ay magtatrabaho sa bukid? Ang lamig sa taglamig. Dapat may 5 akong kumot. At jacket pati pantalon na makapal. Relo at makinapanahe. Oo nga pala, sabi nila kapag nasa probinsya, sama-sama sa malaking higaan, magpapatayo ako ng bahay. Tama na! Kung ganyan ka gumastos, hindi lang 2,000. Kahit 10,000, kulang pa rin sa'yo. Walang iyang bata. Sisi, nakalimutan mo na ba? May ilang relo ka na ko. Yung mga relo kong yun ay imported pa galing abroad. Kapag nakita ng iba, baka sabihin espiya ako. Anong gagawin ko nun? Isa pa, ako ang kausap ni Papa. Anong pakialam mo? Ikaw! Xiangxie, anong klaseng ugali yan? Ngayon ka lang. Ang mama ko, itinuring kang tunay na anak tapos ganyan ka makipag-usap sa kanya? Oo nga naman. Sino bang nagpapadala ng ganung kalaking pera sa probinsya? Ayos lang. Hindi na ako pupunta. Ayoko na.
Pa, magsalita ka naman. Isa lang naman siyang batang babae. Anong gagawin niya sa ganong pera? Hindi ako papayag. Aba! Sisi, si Xing Yue ay kapatid mo. Paano mo siya sinaktan? Lin Xing Yue, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kagabi? Ikaw at ikaw rin, kayong dalawa. Mula pagkabata, pagkain, damit, gamit, lahat galing sa pamilya Jiang. Itong bahay na tinutuluyan niyo ngayon, yan ang lumang bahay ng Jiang. Tapos, sasabihin mong ayaw mo? Sino ka ba ha? Ang pera ng Jiang, gagastusin ko kung paano ko gusto. Kahit itapon ko pa yan sa Hangpo River para lang marinig ang tunog, hindi kayo ang may karapatan. Mga dayo lang kayo. Ang panganay ay parang ina. Kung hindi niya ako igagalang, hindi ka rin niya igagalang. Kaya ako nang nagturo sa kanya. Aba, dapat pala akong magpasalamat sa'yo. Walang anuman. Pa, magsalita ka naman. Ang pamilya Jiang, kada taon, may dividend na 8,000. Tapos 2,000 lang ibibigay mo sa akin. Hindi ba't parang kulang? Iba ang sitwasyon ngayon. Kumagat ka na sa pain. Oo nga, iba talaga ang panahon ngayon. Sakto, ilang araw na lang ay aalis na ako. Kaya ilipat mo lang ang pera sa pangalan ko. Pinakamaligtas yan, para walang makaisip ng masama. Lalo na yung mga ahas paligid natin. Jiangzi, sumusobra ka na! Pa, anong palagay mo? Ano pa nga ba? Palagay ko hindi maganda. Lahat ng gamit sa bahay, naayos na. Wala nang dapat alalahanin. Pa, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Magkano pa bang natitira sa bank account natin? Kung ayaw mong sabihin, ako na lang pupunta sa bangko. Sandali lang! Pag talagang nagtanong siya sa bangko, malalaman niya may tinatago akong pera. Pa, bakit hindi na lang tayo pumirma ng kasulatan? Naputol ng ugnayan. Mas ligtas yan! 1,000. Pambayad sa katahimikan. May itabi lang ang malas na bahay na to. Pag naputol na, wala nang bawian. Huwag mong sayangin ang pera, ha? Huwag kang mag-alala, Papa. Pangako. Siguradong... Ay, hindi pala pangako. Sigurado, hindi ko wawalain ito. Simula pa lang ito. Sabi sa libro, ang dahilan kung bakit hindi pa umalis ang buwitri kong pamilya ay dahil alam ni Xin Shuen na ang nakuha niyang kayamanan ay maliit na bahagi lang ng yaman ng pamilyang Jiang. Ang natitira ay hawak ng pangatlong lolo. Nang malaman niyang sa Oriental South ay panadala sa probinsya, nagagalit siya hanggang mamatay. Kaya, ang lahat ng kayamanan ay napunta sa buwitri kong pamilya. Kung ganyan kakalupit at walang puso, hindi maglaro tayo ng malakihan. Pa, paano naman ang trabaho ko? Oo nga pala. Ang tungkol sa trabaho. Bukas, sumama ka na lang kay Xingxing. Pumunta kayo sa opisina. Ayusin na yung papeles para sa paglipat ng trabaho. Ayos lang. Sige. Iabot mo ng pera. Anong pera? Bayad ko sa trabaho. Ngayon, sa labas, ang isang trabaho ay parang ginto't mahirap makuha at ang sa akin ay opisina pa. Isang posisyon lang. 1,000. Hindi naman sobra, di ba? Miss Lin, wala kang mapapala sa papa ko. Yung trabaho ay akin. At kung ayaw ko, wala nang makakaagaw niyan. Ako? Hindi ko naman inaagaw. Gusto mong makuha ng libre ang trabaho? Hindi ba't magdanakaw yan? Pero yung pera, napibigay lang namin sa'yo, di ba, ha? Alam mo palang pera ay yun ng pamilya ko. Hindi ibig sabihin, pera ko yun. Ngayon, gusto mong gamitin ng pera ko para bilhin ang trabaho ko? Nakakita na ako ng makapalang mukha. Pero ikaw ang pinakamatindi.
Para kay salagubang na nagsuot ng maskara. Amoy pa rin. Walang hiya. Ikaw, wala ka talagang asal. Hindi ko inaasahan na maging mabait ka kay Miss Lynn. Pero bilang tao, huwag kalimutan ang pinanggalingan. Inaalagaan ka na maraming taon. Kahit wala siyang ambag, naghirap naman siya. Paulit-ulit na litanya. Sige, sasabihin ko na ng direkta. 1,000, may isang kusing, walang bawas. Kung sisimulan niyong galitin ako, bukas, pupunta ako kay pangatlong lolo. Para siya magdesisyon sa kaso ko. Jowen! Ibigay mo na sa kanya. Huwag na tayong mawala sa malaking plano. Kung makakarating pa yan sa pangatlong lolo, usak ang plano natin. Ibigay mo! Ibigay mo! Aktibahin ang espasyo. Dugo lang bang kailangan para maging akin ito? Ay! Dumating ng pera. Ito ba'y... Nakuha ko na! Ay! Ma! Seryoso ba silang aasa na ang isang tamad na gaya ko ay magtatanim? Kaya pala, sa orihinal na kwento, halos di binabanggit ang espasyong ito. Sabi ko na nga ba, ang katulad ni Xin Xin Xing, mag-aalaga ng pananim? Imposible! Tubig mula sa mahiwagang bukal. Kung gamit ito sa pagtutubig, hindi lang mas masarap ang prutas o karne. Pwede rin itong pabilisin ang paglaki ng hayop o halaman ng random. Ang tamis nito! Talagang galing sa espasyo. Pakiramdam ko, kaya kong bubugin, silin siyang iwan ng dalawahan. Ay, oo nga pala. Pwede ko sigurong ilipat ang lahat ng gamit sa loob ng espasyo. Pera! Wow! Subukan ko bang iba? Ang espasyong ito, kaya kong ilipat lahat ng gamit ng pamilya Jiang. Pero para magawa yun, kailangan ko silang iligaw ng pansin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para mawala sila. Ay nako! Dahan-dahan. Masakit. Alam ni Mama na masakit. Tiyaga lang. Ayoko na. Hinaan mo ang boses mo. Kising pa si Papa. Hindi mas mabuti. Yung hapas ng babaeng yun. Grabe. Hindi ko talaga maintindihan. Noong buhay pa ang lola ni Jiangxi, pinagsigaan ko pa. Ngayon, patay na silang lahat. Bakit kailangan ko pa magtiis? Pagkatapos na paglipat ng trabaho bukas, saka siya tumuloy sa probinsya. Ang ugali niyang ganyan at walang utak pa. Malalaman niya kung gaano kahirap sa bukid. Bunso, huwag mong kalimutan. Hawak pa rin niya yung higit sa 1,000. Kahit sa probinsya, mabubuhay siya ng masarap. Kuya, hindi mo talagang kilala si Mama. Lahat ng plano ni Mama ay maayos na. Hintayin mo lang. Totoo yan? Si Mama ang bahala. Yung sampal na yun, yan ang huling mong tinitiis sa buong buhay mo. Wala ngayon, ang lahat ng pag-aari ng pamilya Jiang ay sa inyong magkakapatid na. Alam kong ikaw lang tunay na nagmamahal sa akin. Ay nako. Ayan na siya. Pa, patingin ng family registry. Aayusin ko na yung transfer ngayong araw. Sige, Sisi. Wala rin naman akong gagawin ngayong umaga. Sasamahan ko na lang sila mag-ayos. Ayos lang. Ay, huwag ka munang magmadali. Tama, Sisi.
Ngayong hapon, babalik kami ni Papa sa aming bayan. Mga 3 o 4 na araw bago kami makabalik. Kunin mo ba talaga ang pera ngayon? O hihintayin mo na lang kami? Oo nga pala. Kailangan ng family registry para kumuha ng pera ngayon. Ganito ka-importante yan. Hindi bibigay sa akin ni Linyo eh. Kukunin ko na ngayon. Ngayon, gagawin ko na mga gamit para sa probinsya. Tapos, paano ko ba malilipat ang gamit ng mga bahay nang hindi ako magdadamay? Bigla na lang dumating ang pagkakataon. Sige, naiintindihan ko na. Nahuli na ang isda. Chef Zhu, kailan ba siya magsisimula ng trabaho? Ngayong araw ay Lunes. Biyernes ng umaga, direkta siya magpaparehistro. Ganun katagal ba? Opisyal na ito na karaniwan. Hindi pinapayagan ng pabrika ang pagpapasa ng trabaho sa ibang tao. Pero mataas ang pagkakaintindi ni Xiao Jiang, kaya gusto niya magtrabaho sa probinsya kaya pumayag na lang kami. Sige na, may iba pa ba kayong tanong? Wala na. Sige, magpatuloy ka sa trabaho at aalis muna kami. Chef, aalis na kami. 50. 150. 250. Maraming magnanakaw ngayon sa labas. Kapag bibili ka ng hapon, huwag kang magdadala ng sobra-sobrang pera. Akala mo tanga ako tulad mo? Ikaw! Sino ang tanga? Hindi pa natin alam. Pagdating mo sa probinsya, ikaw na ang iiyak. Tama na. Huwag na kayo mag-away. Sisi, sa mga araw na ito, mag-isa ka lang sa bahay. Alagaan mo ang pinto ng mabuti. Tungkol naman sa bahay, huwag mo munang sabihin kay Uncle San. Hindi maganda ang kalusugan niya ngayon. Hindi siya dapat ma-stress. Pagkalipas ng ilang panahon, hahanap ako ng tamang pagkakataon para sabihin ito sa kanya. Ayaw mo lang kasi na magreklamo kami ni Uncle San, diba? Alam ko, Papa. Titiyakin kong aayusin ang bahay. Pagbalik ninyo, wala na kayong makikitang kahit isang daga sa bahay. Sige, tara na. Chef Zhu, huwag mo munang ipadala ang mga dokumento ko. Hindi ko na ililipat ang trabaho? Oo, ibebenta ko ang trabahong ito. Chef Zhu, pagkatapos ng trabaho mo, pupunta ako sa bahay mo para ipaliwanag na maayos ang lahat. Hindi ba kakaiba ito? Sabi niya, hindi niya ililipat ang trabaho. Gusto niya ibenta ito. Ano ba ang kakaiba? Siguradong ayaw niya talaga. Pinipilit siya ng pamilya niya. Marahil, hindi rin siya kusang loob na pupunta sa probinsya. Hindi pa namin naayos ang trabaho para sa bunsong kapatid. Baka nga... Gusto mo bang bilhin? Amoy pera! Kuliktahin! Tapos na. Ngayong mga panahong ito, bihira ang mga appliances. Hindi pwedeng iwanan kahit isa. Kuliktahin! Kuliktahin! Hindi ko nga alam itong pamilyang ito. Pagbalik nila at makita ang lahat ng ito, baka mabaliw sila sa galit. Paano tayo makakapasok dito? Kalimutan mo ba kung anong trabaho ko? Dali, pasok na! Kuya Buzo, hindi pa illegal ang pagkuha ng mga bagay ng lihim? Anong takot mo? Ang may-ari ng bahay na ito ay ang tiyahin ko. Sabi niya, ako ang pupunta para kunin ang lahat na ipang-agaw ng kanyang adopted anak. Tara na! Ling Baozu? Pamangkin ni Ling Yuro? Ling Yuro, parang pareho ang isip namin. Naisip namin ang parehong bagay. Pero may isang pinagbintangang tao dito. Ikaw bang kasamahan ni Xiao Jiang? Oo, ako yan. Apelyido ko ay Jiang. Ikaw ang asawa ni Chef Zhu, diba? Ay, tawagin mo lang kong Changzi. Halika, pasok ka. Dali!
Shanzi, pasok ka. Umupo ka na. Sandali lang ha. Uminom ka ng melted milk para matamis ang dila mo. Sinabi na rin ni Lauzu sa akin ang tungkol sa'yo. Yung trabaho mo. Ay, Shanzi, kung may reklamo ka, sabihin mo lang. Ang trabahong yun, hindi ko talaga balak ipasa sa aking stepsister. Pero siguro, hindi na talaga maiiwasan. Kaya nga, mas mabuti pang ibenta ko na lang. Hindi ko alam kung may kakilala ka ba na gusto mong bumili ng trabaho. Pakitulungan mo ako magtanong. Hindi ako hihingi ng sobra sa presyo. Market price lang. Ayos na. Mas maganda kung pwedeng gawing promissory note. Xiaojiang, naisip mo na ba? Naisip ko na. Xiaojiang, ang bilis mong busalita. Sabi ko nga sa'yo ng diretso. Wala pang trabaho ang kapatid kong lalaki ngayon. Baka ibenta mo na lang sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa usapang pera, siguradong hindi kita pababayaan ni Shanzi. Sige na, Shanzi. Kung ibebenta man, wala nang mas maayos pa kaysa pagbebenta sa'yo. Sige, sandali lang. Tingnan mo nga, ang market price ngayon para sa trabaho ay equivalent ng 2 hanggang 3 taong sweldo. Ibibigay ko sa'yo ang 3 taong sweldo. Pati na rin ang mga holiday benefits ng iyong pabrika. Isasama ko lahat ng iyan sa deal. 1,400. Tingnan mo nga. Ayos ba? Ang sincere pa kaysa kay Shin ang offer na ito. Ay nako. Sagot na! Gagawin ko ayon sa sinabi mo. Sige. Ayos. Desisyon na yan. Buksan mo na. Shanzi, hindi na kita aabalahin pa. Paalam. Sige. Ihahatid na kita. Natapos na naman isang malaking bagay. Maaga pa, sakto para bisitahin si Third Uncle. Sa orihinal na kwento, siya ang pinakamabait sa pangunahing tauhan. Sige na, inumin mo na ito. Kahit isang lagok lang. Tikman mo. Kailan kaya gagaling ang pulmonya mo? Miss Sisi, sakto ang pagdating mo. Hindi maayos kumain ng lolo nito mga nakaraang araw. Pati tawag ko para magreklamo. Xiaoxi, huwag mo siyang pakinggan sa mga sinasabi niya. Paano ko naman hindi iinumin? Ang bait talaga. Hindi ko talaga matunaw kahit lunugin. Uncle, ano sinabi ng doktor sa'yo? Kung hindi bumuti ang ubo mo, hindi rin gagaling ang pulmonya mo. Hindi ba nag-promise ka sa lolo? Naaalagaan mo ako? Bakit ngayon? Lalabas ng palusot. Uncle, pakinom ng gamot ng maayos. Gawa ito gamit ang espiritu ng tubig mula sa espasyo. Ito ang maliliit na peras ng sabaw. Pagkatapos mong uminom, mabilis kang gagaling. Xiaoxi, pagkatapos kong inumin ang sabaw ng peras. Oo nga, ang ginawa pala. Dati, medyo nangangati ang lalamunan ko. Pero ngayon, hindi na. Xiaoxi, hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon? Bakit may oras ka pa para bisitahin ako? Binibenta ko ng trabaho ko. Ano? Bininta mo ang trabaho mo? Xiaoxi, sabihin mo ang totoo sa akin. Bakit ba parang sinasaktan ka na naman nila? Si Shen ipapadala sa isang liblib na probinsya sa itim na lalawigan. Nakakainis! Ay nako. Huwag kang magalit, Uncle. Pero pakiramdam ko, may posibilidad na totoo nga na aalis sila sa pwesto. Xiaoxi, sigurado ka ba? Nang makauwi ako sa bahay namin, nakita ko ang isang lihim na silid. Nandito ang mga ginto, pilak at mga alahas. Ang mga antigo at mga painting ng lolo ko ay kinukulikta na rin. Pakiramdam ko, nakatanggap siya ng balita tungkol dito. Naghanda siya ng maaga. Niloko niya akong pumunta sa kanayunan. Una, para protektahan si Shin. Pangalawa, iwan ako. Shensuan! Ikaw, hayop na kumakain sa sariling pamilya. Noong mga taong iyon, dahil sa utang na loob, pumikit ako sa mga ginagawa mo.
Hindi ko inakala na ako ang magiging biktima mo. Ikaw pa ang kanyang tunay na anak. Tama. Uncle Zong! Nandito! Kumuha ka ng sandata. Opo! Ito. Ngayong araw, papatayin mo siya. Uncle, huwag mo siyang patayin. Hindi sulit. Hindi sulit ilagay sa panganib ang sarili para sa ganitong tao. Hindi sulit. At kung papatayin mo siya ng ganito lang, lalong mapapadali lang siya. May isa akong plano. Xiaoxi, talaga bang gusto mong gawin yan? Oo. Pagkatapos malutas sa mga ito, pupunta ako sa Xingzhou Island para tuparin ang kasunduan ko kay Hu Tingzu. Dati, kahit marinig lang ang pangalan ni Hu Tingzu, nainis ang batang babae. Ngayon, paano nangyari yan? Uncle, noong bata pa ako, hindi ko pa nanintindihan ang tama at mali. Mula pagkabata, lagi siyang nasa tabi ko at pinuprotektahan ako. Hindi na ako magpapakalimutin muli. Xiaoxi, sa buong buhay ko, napakarami ako nakilala at nakita. Maganda ang aking pakiramdam sa mga tao. Maganda ang pagkatao ng binata mula sa pamilyang Hu. Zong Suang. Opo! Ito. Xiaoxi, ito ang iniwan ng iyong lulo nang siya'y pumanaw. Ipinagkatiwala na sa akin na ingatan ito. Sinabi niya sa akin na kapag ika'y lumaki na at maging matalino, ibibigay ko ito sa'yo. Ingatan mo ito mabuti. Tandaan mo ang isang bagay, hindi ka dapat magtiis ng kahit na kaunting pang-aapi. Tayo, may tapang tayo. Sino ba ang dapat nating katakutan? Tama! Hindi tayo natatakot! Dati, iniwan ko ang ilang lumang damit at mga hindi mahalagang gamit. Pero pinagsama-sama at dinala na nila lahat. Len Yuru. Wala talaga siyang iniwan kahit ano para sa akin. Yes! May nangyayaring pagnanakaw! Lahat kayo, dali at hulihin ang magnanakaw! Sa bahay ko, may magnanakaw! Lahat kayo, dali! Hulihin niyo ang magnanakaw! Ngayong hapon, nang itinapon ko ang mga basura, may nakasalubong ako isang hindi kilalang kabataang kasama. Hindi ko ganong naobserbahan ang itsura nila. Nung inatid ko ang apo ko pauwi ng paaralan, nakita ko rin ang isang hindi kilalang kabataan kasama. May peklat siya sa ulo. O, sa mukha. O sige, naintindihan ko. Salamat sa inyong kooperasyon. Tara na. Sir, dapat talagang tulungan niyo kaming mahuli ang masamang tao. Tingnan niyo ang bahay namin ngayon. Ano na ang itsura nito? Miss Jiang, huwag kang mag-alala. Tutuklasin namin agad ang katotohanan at mahuhuli namin ang mga taong ito. Kung may problema kayo na kailangan ng tulong, sabihin niyo lang. Sir, may isang mahirap na problema ako dito sa kamay ko. Noong umalis si Lin Yuru, sinuwerte niyang kinuha ang aming household registration book. Akala niya sa ganito ay makukontrol niya ako. Sabihin mo nga. Ang household book namin ay inilagay sa isang maliit na kahon. Pero pati ang kahon ay ninakaw din. At meron pa akong nakakabatang kapatid. Pero kung wala itong household registration, hindi siya makakapag-rehisto para sa trabaho sa bukid. Sir, ano ba ang gagawin namin ng kapatid ko? Walang problema. Huwag kang mag-aalala. Gagawa ko ng sulat na magpapatunay sa sitwasyon mo. Talaga ba? Sir, salamat sa iyong pagsusumikap ngayong araw. Mag-ingat ka sa bahay. Bye-bye. Shing. Panahon na para bigyan ka ng isang malaking regalo. Gusto ko magtanong tungkol sa papunta sa bukid. Gusto ko yung mga kasamang may malawak na pag-iisip katulad mo. Anong pangalan mo? Anong batch ka nagtapos? Ako ay batch 67. Ang pangalan ko, Shing. Kumusta kasamang Shen? Nais mo bang pumunta saan?
Kung hindi ka pa sigurado, pwede kang pumunta sa probinsya ng Hee. Malawak ang lupa doon, kaya madaling mabuhay doon. Napagdesisyonan ko na, pupunta ako sa probinsya ng Yun. Alam mo ba na mahirap ang lugar na yun? Mula dito hanggang yun, 4 na araw at 3 gabi ang biyahe ng tren at 2 araw ang biyahe ng bus. Mukhang mahina itong dalaga. Hindi bagay sa matinding mahirap. Kaibigan, gusto mo bang pag-isipan pa natin? Hindi na. Desidido na ako. Ako, si Xin ay pupunta sa lugar kung saan ako pinakakailangan ng bayan upang magbigay ng liwanag at init. Talaga namang mataas ang iyong kamalayan, kaibigan. Aayusin ko na ito para sa'yo. Pag-uusapan ng tungkol sa kamalayan. Mas mataas pa ang kamalayan ng kapatid kong lalaki. Sasamahan niya ako magpunta sa kanayunan. Hindi lang namin alam kung maaari ba siyang mag-ayos agad. Oo, pwede naman. Hindi ko akalain na lahat kayo sa pamilya ay may mataas na kamalayan. Ang Xin Yue na nasa household registration ba yan? Oo, tama. Aayusin ko na ito ng mabilis. Ibalot mo ang lahat ng tela na ito para sa akin. Talaga ba? Sino magbabayad? Ito. Kailangan ko ng 100 piraso bawat isa. 100 piraso? Tama, 100 piraso lang. Kunin mo. Ilagay. Isa, 2, 3, 4, 5. Walang kulang kahit isa. Isang pindot para maghasik. Wow! Lahat ng buto ay naghasik na. Isang pindot para diligan. Wow! Ang galing! Medyo nagugutom na ako. Ang bango. Nandito na! Kain na! Busog na busog. Tapos na trabaho. Pauwi na. Tara! Nakuha na rin ang mga materyales. Nakapagtanim na rin sa espasyo. Nakapagsimula na rin sa mga gamit. Ito ang kontrata ng pag-upa ng bahay. Nakaperma na rin si Uncle. Pagdating ng panahon, hindi na matatakot na nirahan dito ang amang salbahe at ang pamilya niya. Pero parang may nakalimutan akong bagay. Ayos na. Tigilan na natin ang pag-iisip niyan. Sisi, nasabi mo na ba kay Hu na pupunta ka sa Shenzhou Island? Nabigyan mo na ba ng impormasyon ng batang yon na may apelyidong Hu? Sabi ko na nga eh, may nakalimutan akong bagay. Pero, parang hindi ko alam ang kanyang numero ng telepono. Ha? Palagi naman siyang kumukontak sa akin. Hindi mo talaga alam ang kanyang numero? Kaya ngayong mga taon, sigurado ako nagpapadala siya ng mga bagay sa'yo at nagsusulat ng mga liham. Oo, liham. Mayroon akong mga liham. Madaming natanggap na orihinal ang may-ari. Mga liham ng pagbati mula kay Hu Tingzu. Pero lahat ng ito ay tinatago ng orihinal na may-ari. Lahat ng ito ay sinulat ng batang Hu para sa'yo? Dati, hindi pa ganoon kaganda ang kanyang sulat kamay. Pakalihim siyang nag-practice. Pwede ba sanayin mo ng maayos ang pagsusulat mo? Ang pangit ng sulat mo. Nakakahiya para sa akin na anak ng pamilya Jiang. Huwag ka na magalit. Magpapractice talaga ako na mabuti. Maligayang kaarawan. Naway maging masaya ka. Di lang sa araw na ito,
Inaasahan kong magkikita tayo muli. Paano kung magpadala ka ng telegrama? Sabihin mo sa batang mo na pupunta ka. Magpadala? Dali. Dahan-dahan lang. Dali na. Kaibigan. Okay na, kaibigan. Ipadala mo lang itong 2 salita. Oo. Ay, naku. Ikaw talaga. Tara na. Uncle, bumalik na tayo agad sa bahay. Ang sobrang masigla ng paligid. Huli ka! Anong nangyayari dito? Apo na ito ni Puno. Bilisan mo! Anong ginagawa niya? Bakit nakakadina siya? Sinong nakakaalam? Hindi pa alam kung anong ginawa niya sa labas. Pasok na! Di ba, Uso? Paano siya nagkaroon ng ganito lakas ng loob? Ay, anong nangyari dito? Ay, nako. Ang anak mo si Bauzo ay iniresto ng pulis. Pinakadina na siya. Pumunta ka at tingnan mo. Anong sinabi mo? Yung sasakyan na yun. Ay, nako! Anak ko! Si Bazo! Ay, anak ko! Ate! Bakit ka nandito? Yuro kailangan mong iligtas si Bazo! Ate, huwag ka munang magpanik. Ano bang nangyari kay Bazo? Ate, huwag ka puro iyak. Mag-usap tayo sa loob. Buksan mo ang pinto. Huwag ka na puro iyak. Ano ba talagang nangyari? Bayaw, hinuli ng mga pulis si Bazo. Alam kong may kakayahan ka. Tulungan mo kami. Mag-isip ka ng paraan. Ilabas mo si Bazo. Sige na. Ate, wala nang problema. Tita, huwag kang mag-alala. Pero seryoso talaga ito. Sabi ng pulis, nilinis niya ang bahay ng iba. Kung hindi siya makapagpiansa, minimum na 10 taon ng pagkakulong. Ano ba yung nilinis niyang bahay? Sino bang hindi nakakarinig noon? Hipag, hindi sayang kung tumulong. Pero sobra na talaga si Bauzo. Ang laki na problema niya ngayon. Bayaw, hindi ka pwedeng hindi tumulong. Hindi sayang kung tumulong. Pero hindi talaga pwede. Ngayon, halos buong bansa nagkakapit-bisig sa mga ganitong kaso. Sa ganitong panahon, sino ba ang gagapang para mamatay? Hipag! Oy, ang ingay dito Bumangon ka na! Diotres, bakit ka nandito? Si Jaina Supalpal, sigurado nagreklamo sa'yo. Bakit? Hindi ba pwedeng dumalaw? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, Diotres, nag-aalala ako sa kalusugan mo. Lumayo ka! Kinain ng galit na kita! At kayo rin, bakit nagtitipon sa harap ng gate? Hindi ko! Sisi, bakit hindi mo buksan ang susi ko ang pinto? Bakit? Mga kapitbahay, di ba nila sinabi sa inyo? Anong nangyari? Kinabukasan, pagkatapos ninyong umalis, isang grupo ng mga magnanakaw ang pumasok sa bahay namin. Tahimik lang sila. Nilinis ang lahat ng bahay. Kinalas lahat. Ano? Sabi pa ng pulis, malamang kilala ang gumawa. Kung hindi, di ganito kaswerte ang nangyari. Ikaw ba yun? Shawin, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ganyan ang totoo. Hindi ganyan. Pa, kumalma ko muna. Walang kinalaman sa'yo ito. Manahimik ka! Sino si Leniero? Ito, yung nakahiga sa sahig. Tayo! Miss Leniero, inamin na ni Len Bauzo, inaakusahang naghikayat ka ng krimen, may ebidensyang sapat. Sumama ka sa amin. Hindi! Mamang pulis,
Ang ibig niyo bang sabihin na si Baozo namin ay nahikayat niya? Hindi! Hindi! Iniimbestigahan pa namin ito. Sige na, Linyero! Ikaw ang dahilan ng kapamakan ni Baozo! Papatayin kita! Walang puso! Kalma muna! Kalma muna! Kumalma ka muna! Huwag pakialaman ang investigasyon namin! Mamang pulis, sa tingin ko, may hindi pagkakaintindihan dito. Ang asawa ko ay maingat at mabait. Hindi niya gagawin ito. Mamang pulis, bilang mga biktima, pinasya namin na huwag na muna ipatuloy ang kaso laban kay Lin Baozo. Ikaw? Taong walang kwenta at palpak. Mr. Shen, ang ibig mong sabihin, hindi na itutuloy ang kaso? Tama ba? Pagkatapos ng lahat, tayo ay iisang pamilya. Kung lumala ito, hindi maganda. Basta si Baozo, ibalik lahat ng gamit. Handa kami bigyan siya ng isa pang pagkakataon na magbago ng buhay. Ngayon, ang mahalaga ay mahanap ang mga gamit. Teka lang! Shinshuan. Ang kapal ng mukha mo! Mga gamit na ito ay pag-aari ng pamilya Jiang. Ako ang nag-report sa pulis. Kung gusto mong bigyan siya ng pagkakataon na magbago, wala kang pakialam! Paano mo ba pinayos ang sarili mo, ama? Tumahimik ka! Parang nakalimutan mong kunin ang utak mo sa bahay. Ngayon, ang asawa mo at ang pamangkin niya ang kumuha ng mga gamit namin. Kung hindi ka man magsalita para sa akin, ayos lang. Pero bakit parang iniiwasan mo pa ako? O kaya naman, ikaw ang utak sa likod nito. Lahat ng plano ay galing sa'yo! Ano bang sinasabi mo? Lumayo ka! Huwag mong istorbahin ang pulis habang nagtatrabaho. Xiaoxi, gusto mo bang mapahiya ang lahat ng tao? Ikaw lang ang masaya? Alam mo ba na dapat may iniwang daan ng tao para sa hinaharap? Hindi ko alam at ayoko pang ang malaman. Ang alam ko lang ay kung may iniwang daan sa hinaharap, mas lalala siya. Mamang pulis, dalhin mo na siya. Siyasatin niyo na maayos ito. Hindi ako papayag na mag-ayos sila. Tara na! Xiaowen, tulungan mo ako! Xiaowen! Jiangxi, ilalagaan ko ng mama ko ng matagal. Pati konsensya mo, kinain ng aso. Ito ang ginagawa mo, di ba? Ang pinsan ko, hindi naman talaga siya nagdako ng ganun karaming gamit. Mamang pulis, ako ay magre-report ng personal laban kay Xing Xing Xing. Sinadya niyang takpan ang suspect. Itinatago ang buong katotohanan. Mamang pulis, hindi ako. Hindi ikaw? Paano mo nalaman na hindi kinuha ng pinsan mo ang lahat ng gamit? Basta ganun lang ako nagsabi. Mamang pulis, walang alam si Shen. Ako ang sinsiraan niya. May hinala ako na pinapawalang sala niya ang kriminal. Tama, nung kumuha ako ng pera noon, magkasama ang ina at ang anak na babae. Kung ganun, kailangan niyo sumama para may tala ang pahayag. Miss Shen, sama kayo sa amin. Makipagtulungan kayo. Tara. Sisi, Pakawalan mo! bakit hindi ka pa umalis? Hindi ka gusto ng pamilya Jiang. Ay, bayaw! Saan ang galing ang tulisan na ito? Masaya ako maging iyong hipag. Pero siya talaga ang tagalabas. Anong karapatan niya para palisin ako? Hindi ako aalis! Tumahimik ka na! Kung magsasalita ka pa, dadalhin ko ang mga usapin tungkol sa mga ninakaw mong lalaki sa pamilya ko. Ikaw? Umalis ka na! Pinaupahan ko na ang bahay ni Uncle. Umalis na kayo ng pusa o palalayasin kayo ni Uncle Zong. Xiaoxi, hindi mo pwede gawin ito sa akin. Ako ang ama mo. Pinirmahan mo ang kasulatan ng pagputol ng relasyon. Noon, ikaw ang nagsabi na huwag kong pagsisisihan. Ano ba ang kinalabanan mo ngayon? Wala akong amang tulad mo na hindi sumusunod sa mga magulang. Ito ang aming tahanan. Bakit mo kami pinapalayas? At bakit mo pinapaupahan sa iba? Bakit? Sabihin mo sa kanya! Bakit? Umalis ka. Lalagi ka pa dito. Alam mo ang magiging resulta. Ginger! Hintayin mo lang! Pa! Kami na muna ang aalis. Uncle San, sa palagay ko, may ibang lugar pang mapupuntahan si Shinshuwen. Zongshu, sundan mo. Yes, sir.
Talaga bang tulad ng sabi ni Miss Sisi, may iba pa siyang matutuluyan? May iba pa kaya siyang matutuluyan? Okay lang yan. Miss Sisi, Ito ay... tila may isa pa siyang matutuluyan. Isang pribadong bahay na may sariling bakuran. Ito ang mga nahanap ko sa cellar. Nakita ko siya nagdala ng isang maleta ng umalis. Tignan mo. Nangungulik pa siya ng maraming ginto sa gabi. Kapag gusto niyang iibtas ang tao. Mahirap na marating natin ang kalagayan niya. Hindi ako papayag na sirain niya ang plano ko. Paano kung magpadala ako ng 2 tao? Uncle San, hindi natin kailangan tayo mismo ang gumawa nito. May idea ako. Pakiusap, tulungan mo akong pumunta bukas ng umaga. Huwag kang mag-alala, Miss Sisi. Ako ang bahala. Ginger! Lumabas ka dito! Walang hiyak ka! Hindi ka mabubuhay na maayos! Kung hindi ka magsasabi ng totoo ngayon, babagsak ako dito at mamamatay! Ginger! Ay, ano bang nangyari sa'yo? Huwag ka nang magalit. Mag-usap tayo ng maayos. Palagi kang magbibitaw ng salitang mamamatay. Ano nangyari? Mga kaibigan, tulungan niyo akong magusga. Sinampal ako ni Ginger ng 1,000 peso. Sabi niya, ibibigay niya ang trabaho sa akin. Ngayon, ibinigay niya ang trabaho sa iba. Hindi ba niloko niya lang ako? Sinabi mo si Comrade Ginger? Totoo nga. Ang ginawa niya ay hindi patas. Oo, malaking halagang 1,000. Kung tinanggap niya ang pera mo, dapat ibigay niya ang trabaho sa'yo. Hindi ba? Oo, dapat siyang binigyan sa'yo. Anong klaseng tao ba talaga siya? Mga kasama, sabi nga nila, huwag ilahad sa iba ang gulo sa pamilya. Pero may iba, parang patay na baboy hindi natatakot sa mainit na tubig. Kaya huwag niyong sisihin kung hindi ko siya binigyan ng mukha. Siguro, alam na ninyo ang nangyari sa bahay namin ilang araw nang nakalipas. Oo, alam namin. Mula sa mga pulis, nalaman namin na ang utak sa likod ng pagnanakaw ay si Lin Yuru. Siya ang tunay na ina ni Shen Xingxing. Ano? Hindi pwede. Totoo ba yan? Si Lin Yuru at ang pinsan niya sa pamilya ang nagplano. Nagkaroon ng lihim na pagkakaayos. Kaya ninakaw nila lahat ang gamit ng pamilya Ginger. Diyos ko, may ganito palang mga tao. Paano niya nagawa yan? Sobrang aswa! Hindi siya tao! At higit pa, si Lin Yuru ay isa sa mga 3 beses niloko niya ang mag-asawang lalaki nang ako'y sinabing wala pa sa 6 na buwan ng pagbubuntis. Si Shin Xingxing at si Shin Yue, sila ang mga anak na pinanganak mula sa lihim na relasyon. Ha? Hindi ko naisip. Ang balitang ito ay sobrang nakakabigla. Hindi ko kayo pinatay noon. Iyon ay kabaitan ko. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang tapang na manakit dito. At tungkol sa sinabi mo na kumuha ko ng 1,000, gusto kong itanong, saan mo nanggaling ang perang iyon? Ang pera ng pamilya mo ay palaging ginastos mula sa pamilya namin. Ginamit mo ang pera ko para bilhin ang trabaho ko. Talagang matalino ka magplano. Mga kasama, tapos na ang sasabihin ko. Hindi ko bibigay ang trabaho sa kanya. Pero walang konsensya ang ginawa ko. Alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ninakaw mo ng palihim sa akin. Malinaw ito sa puso mo. Sobrang walang hiya ang taong ito. Sobrang walang kahiyan. Dapat saktan. Anong klaseng tao to? Grabe. Walang pakundangan talaga. Sino naman siya? Padaan po. Umalis! Umalis na kayo! Umalis! Ano bang tinitignan? Sinsing? Ano nangyari sa mukha mo? Sinampal ka ba ng babaeng yun? Jiangxi! Lumabas ka! Xingxing? Huwag mo kong takutin. Xingxing! Nasaan si Kuya? Nasaan si Papa? Pinakamamahal tayo ni Papa. May paraan si Papa na manatili tayo dito. Nasaan si Papa? Sabi nila, si Papa ay naakusahan ng smuggling. Nahuli si Papa. Paano nangyari yun? Xingxing! Paano nangyari ito? Miss Sisi,
ito ang unang beses mong lalayo. Mag-ingat ka. Pagbaba mo sa tren, tuwagan mo kami ha. Naintindihan mo ba? Opo. Uncle San, pag natapos na ako doon, sasamahan kita at si Uncle Zong doon. Para sa mga pasahero sasakay sa tren na T49, pakiayos ng mga gamit ninyo. Sisimulan na ang pagsuri ng mga ticket at pagsakay. Ay, Easy, kuha ko mo mabuti ang mga gamit mo. Sumakay ka na. Ingat ka dyan ha. Sumakay ka na. Kailangan na rin namin umuwi. Mr. Zong, tara na. Hindi ko alam. Kumusta lang dalawa nila magkapatid sa probinsya? Ang tren na ito ay patungo sa Sengsuangbana, lalawigan ng Yunnan, para sa mga intelektual na manggagawa. Salamat sa mga pasahero sa kanilang ambag sa pagtayo ng bansa. Gusto mo ba? Tikman mo nga. Hindi na ho. Busog na po ako. Hindi mo pa naitutok sa tamang butas ang malaking hukay. Mga pasahero, pakiusa kung may mapansin ka hinahinalang tao o insidente, agad makipag-ugnayan sa mga konduktor. Nabangga mo ng tao. Hindi ka lang humingi ng paumanhin. Pasensya na. Hindi sinasadya. Patawad. Miss, pakiusap po. Pasensya na po. Pakita po ang iyong ticket. Pupunta ka ba sa Yangcheng? Opo. Bakit ka pupunta sa Yangcheng? Pupunta ako sa aking fiancé. Nasa Shinzu Island siya. Kailangan dumaan sa Yangtze. Papunta doon. Isa siyang sundalo. Apelyido niya ay Ho. Ngayon ay nasa ika-4 na dibisyon ng hukbong dagat sa aeronautics. Tumutungkol bilang kumande na batalyon. May lalaki bang nagbangga sa'yo? Opo. Nabangga niya ako. Hindi man lang siya humingi ng paumanhin. Medyo nainis ako. Kaya sumagot na lang ako ng konti. Naalala mo ba kung anong itsura niya? Opo. Naalala ko. Kabayan, pakiusap. Pwede mo pang iguhit siya? Oo. Ito. Siya nga yun. Oo, salamat. Kasama. Malaking tulong ang ginawa mo sa amin. Miss Jiang, salamat sa iyong tulong. Dahil sa iyo, nahuli namin ang isang espiya. Pakibigay ng iyong contact info. May mga ipadala kami sa iyo. Opo. Sige. Huwag ka mag-alala. Walang problema. Ibibigay ko ang pangalan ni Hu Tingzu. Salamat, Miss Jiang. Espiya? Malapit na nating marating ang huling stasyon ng Yangtze. Sobrang tagal na. Pagkatapos, ay kailangan pa namin sumakay ng barko. Isang araw pa bago makarating sa Shinzu Island. Kaya pala ayaw pumunta ng orinal na may-ari ng libro. Kasama siya sa hukbo. Napakalayo nito. Tingnan mo ang taong ito. Bakit kaya napakahawig niya sa isang miyembro ng pamilya Jiang? Wanwan? Anong problema mo? Sobrang nakatuto ka. Sinubukan kitang kausapin ng matagal. Wala kang kahit kunting reaksyon. Wala naman siguro. Nagkamali lang siguro ng tao. Oo nga pala, Manli. Ano ba sinabi mo kanina? Sabi mo bukas, pagdating mo sa Shinzu Island, sasalubungin ka ng kuya mo. Bakit hindi ka nalang mag-stay sa lungsod ng lalawigan ng ilang araw? May 1 linggo pa naman. Pasensya naman, Lee. Nakipag-unayan ng ate ko para sundate ako. Pupunta ako sa probinsya para bisitahin ka. Okay na ba yun? Hindi. Sino bang susundo sa'yo? Siya ba yung mahal mo? Yung pangalan niya ay... Who? Ano nga?
Huwag kang maggalat ng sabi-sabi. Wala pang simula ang usapan. Paano pa naman wala pang simula? Noon, malayo kayo. Kaya walang pagkakataon. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. At saka, ang ate mo ay kasal na kay Ho Tingzu, ang kuya niya. At saka, kung kayo ang magkakatuluyan, magiging manugang na kayo ng magkapatid. Mas lalo pang lalapit ang relasyon nyo. Pero hindi ka talaga makatarungan. Matagal mo nang gusto si Ho Tingzu. Pinahintulutan mo ako ng matagal. Parang hindi mo na ako tinuturing ng mabuting kaibigan. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito, ha? Manly, hanggat alam mo lang na ito, ayos na. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan ko. Hindi ba't isang kasunduan lang iyon mula pagkabata? Talagang isang bulok na tradisyon yan. Pero Wanwan, hindi mo naman kailangan mag-alala. Sa tingin ko, hindi talaga matutuloy ang kasal nila. Bakit? Sino si Jiang? Isa siyang anak ng mayaman. Sa panahon ngayon, sisitibo ang lahat. At kung gusto nila magpakasal, matagal na sana silang magsama. Tama, hindi pa natutuloy. Hindi pa natuloy ang kasal nila. Pero ang hindi gusto magpakasal ay si Jiang mismo. Sa nakaraang buhay, sa kasal ng ate, unang bisis kong nakita si Ho Tingzu. Naintriga talaga ako sa kanya. Sayang lang, may kasunduan siyang magpakasal. Nasa malayong lugar pa siya, sa Shenzhou Island. Kinalaunan ay nagpakasal siya sa isang negosyante. Bagamat maayos naman ang buhay niya, pero hindi ito kasi aliw na kasal ng isang opisyal na militar. Mas komportable ang buhay. Mabuti na lang at nabigyan ako ng pangalawang pagkakataon. May panahon pa akong ayusin ang lahat. Tara na. Magsimula! Napakahalaga ng misyon na ito. Dapat tayong maging masigasi, gampanan ng may pananagutan, maging seryoso at responsable. Kapitan, Tapusin! Likod sa kanan! Marsha! hoy, sasabihin ko sa'yo. Dapat ayusin yung dalawa ang kasal niyo agad. Ang kabataan ng isang dalaga, hindi pwedeng masayang. Ulat, Kapitan. Pagkatagap kami ng telegrama mahigit 10 araw na nakalipas. Nabulay ito sa lungsod ng Shanghai. May 2 karagdagang mensahe pa. May nangyari ba? Ano ang nakasulat sa telegrama? Tingnan mo, anong klase problema ang ginawa mo? Ang kasal ay hindi dapat. Ang lalaki ang mag-una. Ang sama ng loob mo. Hindi siya magpapadala ng ganito nang walang dahilan. Maliban na lang kung may nangyari sa pamilya Jiang. Mauna na ako. Pag-uusapan natin mamaya. Ikaw, Hiping, ihanda mo ang sasakyan. Ano? Bayaran muna ng ticket para sa Gantimpala. Ibabalik ko kaagad makaraan ng ilang araw. Ito, gamitin mo na. Hindi ito kailangan madali ang bayaran. Salamat. Oo nga pala. Ang aplikasyon para sa bahay, huwag kalimutan isumiti agad. Yung bakanting bahay sa tabi namin, ayos na yun. Si Ho Tingzu ay tumawag. Tingzu? Tiyo ko sa 3 henerasyon. Kakatapos ko lang sa misyon ng paglipad. Pag-uwi ko, nakita ko si Missy. Nagpadala siya ng telegrama sa akin. May nangyari ba kay Missy? Anong problema sa babaeng yan? Na-realize na ng babaeng yan na gusto niyang sumama sa'yo. Gusto niya magpakasal sa akin? Tingzu, yung batang si Shi, medyo matigas ang ulo. Kung may magawa siyang mali, Pasensya ka na. Tito, Pinangako ko sa inyo noon, hindi ko hayaan si Missy na malagay sa alanganin. Dito sa akin, siya ay laging prinsesa. Sa sinabi mong yan, kampante na ako. Bukas, samahan mo akong pumunta sa mall. Ikaw pa rin yung seryoso. Hindi ka nabibiro na leader namin. Yes, sir. Grabe. Halos mabili na ang buong mall sa galit. Huwag kang basta magsalita. Yes, sir. Wanwan, tignan mo. Dumating na siya para sunduin ka. Parang may iba na ang tingin ni Ho Tingzu sa akin. Hindi na siya katulad ng dati. Humingiti pa siya sa akin. Tara na! Talagang ang gwapo niya. Wow! Leader Ho.
mo, Tingzo. Kakatitig ko lang, may papalabang tao sa'yo. Salamat. Mukha nga siya maaasahan. Mas maaasahan pa kaysa inakala ko. Pero ang gwapo talaga niya. Nung makita ko siya ng harapan, mukhang tama ang pagpunta ko rito. Maraming tao dito, kaya Missy, una kitang ihatid sa guest house. Sige, tawagin mo na lang akong Sisi mula ngayon. Ngayon pa lang, hindi na uso ang pagiging mayamang prinsesa. Ganyan-ganyan na. Sige. Sakay na. Nalaman ko kanina, tama ang pagkilala ko sa iyo. Noong buhay ako sa nakaraang panahon, si Jiangxi ay naipadala sa kanayunan ng Black Province. Baka siya rin pala ay muli sinilang. Baka nga dumating siya para ipatigil ang kasal. Mr. Hu, ako si Su Wanwan. Pasensya na kung nag-aabala pa ako. Ito ang unang beses kong lumayo ng bahay. Hindi ka pande ang ate ko, kaya ikaw ang pinapunta para sunduin ako. Siguro siya yung asawang yung sinasabi mong kapatid na babae. Sakay na muna tayo. Manly, alis na ako. Pag naayos na ako, kakausapin kita. Sige, hanggang sa muli. Isang kwarto ay nasa ikatlong palapag. Ang isa naman ay sa ika-4. Salamat. Mr. Hu, hindi mo na kailangan maglaan ng hiwalay na kwarto para sa akin. Pwede ako makisiksik sa kapatid na ito. Hindi ako papayag na bigyan kayo ng pagkakataon na mag-isa. Kanina sa pier, napansin ko na kakaibang tingin niya sa akin. Hindi tama. At saka, sino bang gusto makatira sa isang kwarto? Hindi kayo mag-close. Hindi kayo komportable. Kung hindi kilala ang kasama sa kwarto, ito ang susi sa kwarto mo. Ikaw ang bahala sa bayad. Tara na. Bakit para wala kang estilo? Parang naiinis na yung babaeng yan. Sabi ko kanina sa pier, halos mapalabas na ang mata niya. Hindi yan makagusto. Siya, ang iniisip ay malisyoso. Bukas ng umaga, ipapadala ko siya sa malayo. Mag-usap tayo. Ang pamilya Jiang namin ay kasama sa susunod na listahan ng mga lulutasin. Kung pakakasalan mo ako sa mahabang panahon, hindi ka makakaangat sa trabaho. Kung matatanggap mo ito, magpakasal tayo. Kung hindi, huwag na natin ituloy ang kasal. Bukod sa pag-aalala sa aking promosyon, may iba ka pa bang alinlangan? Kung ganito na ang usapan, mas mabuti na maging tapat tayo. Ipapaalam ko sa iyo kaagad. Una, hindi ako marunong magluto. Pangalawa, hindi ako marunong maglinis ng bahay. Kaya kapag nagpakasal na tayo, hindi ako magiging isang mabuting asawa at ina. Kung magtatrabaho pa ba ako, hindi ko rin alam. Siguro, iyon lang. Pag-uwi mo mamaya, mag-isip ka na mabuti. Kapag naisipan mo na, sabihin mo na sa akin. Kung ang iniintindi mo lang ay ang promotion ko, sagot ko ngayon, hindi ko alintana kung magiging mabuting asawa at ina ka. Kung ano man ang magiging buhay mo noon, yan pa rin ang ipagpatuloy mo. Ano man ang buhay mo. At saka, kahit wala yung usapan, hindi ako makakangat sa trabaho sa loob ng maikling panahon. Bakit? Dahil kulang pa ako sa edad. Kahit sapat na ang aking mga nagawa, pero sa karaniwan, ang edad ng promosyon ay mga 35. Ibig sabihin si Tingzo ay nakuha ng lahat ng karangalan bago pa siya umabot ng 35. Ang promosyon ay usapin na lang ng panahon. Ganon ba? Sisi, kapag naisumiti na ang report ng kasal, wala nang balikan. Handa ka na ba? Oo, handa na ako. Sige, agad kong ipapasa ang report ng kasal. Pagbalik ko sa hukbo, pipili ako na gusto mong tirahan. Miss Su, bakit nandito ka? Hindi ba ang kwarto mo ay nasa ikatlong palapag? Ngayong gabi, bakit ka nasa pintuan ng commander? Akala ko, si Tingzo lang ang nandyan. Hindi ko inasahan na si Jiangxi rin ay nandun. Miss Su, pwede mo bang isara ang damit mo? Hindi ko napansin. Salamat kay ang gwardya sa palala. Miss Su, bakit ka nandito na muli na? Bakit ka naghanap sa aking fiancé? Para saan?
Gusto ko lang sabihin kay Ho ang isang bagay. Bukas ng umaga, magre-report na ako sa ospital militar. Sige, ituturing na yon. Commander, sa palagay ko, ginagamit ka niya para sa sariling interes. Hindi siya tapat. Sige, umuwi ka muna at magpahinga. Bukas ng umaga, umuwi ka muna sa hukbo. Submit mo ang report ng kasal at ang aplikasyon para sa tirahan ng pamilya. Report ng kasal? Opo, Commander. Sisiguro niyo magagawa ko. Pero, paano naman ang sasakyan na, Commander? Marunong magmaneho ang hipag mo. Mabuti rin ako magmaneho. Hipag, ang galing mo talaga. Sigurado yan. Sumpa ako, hindi ko talaga siya kilala na mabuti. Bakit siya pumunta sa Shenzhou Island? Sa loob ng maraming taon, ginulo ang sinumang babaeng kasamahan. Umupo ka. Naniniwala ako sa'yo. Hindi mo sinasadyang guluhin. Pero ang mukha mo, mahihirapang hindi maalala ng iba. Oo nga pala, bukas pupunta tayo sa post office. Tatawagan mo ang pamilya. Sasabihin mo sa kanila ang tungkol sa kasal natin. Maliwanag ba? Oo. Sige. Bakit ganun ka ka-exaggerate? Hindi mo naman nakita kung paano ako dati. Ano pang pinagmuni-muni mo? Ha? Tara na. Maghawak kami sila. Nakita ko. Sakto talaga silang magpares. Oo nga. Ito ang tinatawag na perfect couple. Lola, ako to. Xiaozu, matagal ka nang hindi tumawag. Kumusta ang lahat? Lola! Nasaan si Xiaozu? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Lola. Nangihinayang ko sa'yo, Xiaozu. Hindi pwedeng kalimutan ang pinanggalingan. Naka-engage ka na kay Sisi. Bakit ka pa nakipaglaro sa ibang babae? Lola, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Hindi ko pakikinggan. Pero sasabihin ko, maliban kay Sisi, hindi ko kinakilala ang iba pang manugang ko. Huwag mo akong balikan. Kung bibigyan ka, baka pataliskin ka pa ng tatay mo. Pero karapatan mo rin. Tama. Lola. Lola, ako si Jiang Sisi. Ikaw ay pumunta sa Shenzhou Island? Oo. Tumawag kami para ipalam sa'yo na kami ay magpapakasal na. Oo. Kapag nakabalik ng nudo ni Xiaozu, ipapadala namin ng pera para sa inyong pamimula. Sige. Paalam, Lola. Bye. Tara na. 1, 2, 3. Sir, kasal ito. Bakit ka seryoso? Ngumiti ka. Smile na ha. Maganda kayo. Maghintay kayo sandali. Ibigay mo ito sa kanya. 1, 2, 3. Direktor Kao, nakuha na ang bahay para sa pamilya. Kailan matatanggap ang ulat sa kasal? Ikaw bata, hindi ka nagmamadali noong nakipag-engage. Ngayon, bigla kang nagmamadali. Oo, nagmamadali ako. Alam ko, ang fiancé mo ay anak ng kapitalista. Ikaw ang pinakamagaling at pinakabatang opisyal ng ating distrito militar. Kailangan mo mag-isip ng mabuti. Direktor Kao, naiintindihan ko ang sinabi mo, pero pipilitin ko talagang magpakasal. Pumunta kayo sa ospital ng distrito militar para mapatingin. Ang ulat ng kasal, pipiliti kong maproseso kagad. Pinakamalit, sa Martes na susunod ng linggo, may balita kayo. Salamat, Direktor Kao.
Sila, yung pamilya na yon, nakatanggap sila na padala mula sa Ministry of State Security. Hindi ko alam kung anong klaseng babae ito. Tingnan mo nga, bakit may padala mula sa Ministry of State Security? Commander, may problema tayo. Kanina lang, tinulungan ko si Ipag yung padalang galing sa Ministry of State Security. Ngunit, pumalak agad sa compound. Sa daan papunta dito, nakikipag-ugnayan ka ba sa Ministry of State Security? Nakita ko sila sa tren, pero hindi ako sumali sa pag-aresto. Hiningi nila ang address ko para sa komunikasyon. Ano na ngayon ang gagawin natin? Ayokong pumasok sa compound. Maraming taong tumititig sa akin. Pagdating kay Ipag, Buti na lang, malikuran ng pinto. Parang nahihirapan talaga ko kagaya kanina. oo, tama miss. Lilis na ang bahay. Pumasok ka at tingnan mo. Sige, salamat ha. Ito ang leader ng ikalawang flight regiment, Xiao Jingjun. Ito naman ang kanyang asawa, nagtatrabaho sa Military District Services. Ako si Humili. Napakaganda talaga ng babaeng ito. Ako si Jiangse. Ang mga gawain ito, ipasa na lang natin sa mga lalaki na lang. Sige, laro tayo. Tara, teka lang. May kukunin akong isang bagay para sa'yo. Miss, ito ay snow cream. Regalo ko sa'yo nung una tayong magkita. Huwag mo sanang tagihan. Sige, hindi na ako makapag-ayos. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang agad sa akin. Itatabi ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala, miss. Kung may kailangan ako, diretso na akong hihingi sa'yo. Hindi na ako magpapakaayos. Sige, lakad na. Sasamahan kitang maglakad. Aba, yung bayad sa kita at 2 inamil na palanggana, mukhang hindi na isama ng tindera. Lee, ihatid mo itong mga gamit sa bahay ni Kapitan Hu mamaya. Nasa tapat lang siya ng bahay namin. Sige, naiintindihan ko. Tara kapatid, lakad na. Narinig ko kay Lulu Xiao na hindi kayo magdadala ng alak. Ako dito, hindi ko alam anong bibilin ko sa'yo. Kaya bumili na lang ako ng konti. Huwag mo sanang isipin na kulang. Miss, ano ba yung sinasabi mo? Paano pa ako magrereklamo? Tara, lumakad na tayo. Lakad na. Oy, miss! Narinig kong magpapakasal ka kay Mr. Ho. Naway maging masaya kayo magpakailanman. Huwag mo nang pansinin yung sinabi ko kanina. Ito regalo ko sa'yo para sa bagong kasal. Tila ito ng dikoto na tela. Gawin mo itong palda. Maganda sigurong isuot. Nung lumabas yung tela na to, dinala ng department store sa bahay namin. Pero nang isinuot, mainit at di komportable. Kaya hindi ko na gusto. Ibalik mo ng regalo. Hindi kami magdadalang handaan at hindi kami tatanggap na regalo. Kahit tumanggap pa man ng regalo, iyong ate mo at bayaw mo ang magbabalik na regalo. Tara na, miss. Hindi natin pwedeng iwan ng ganito lang. Kailangan natin ayusin ang relasyon namin. Miss, tanggapin mo na lang. Bitawan mo ko. Miss, naisip mo pa ba na kasalanan ko yung nangyari noon? Talagang aksidente lang yon. Pumunta ako para magpaalam kay Mr. Ho. Aksidente ba o hindi? Alam ng langit at lupa, ikaw at ako. Nagpapaalam sa kanya? Nagpapaalam ka? Pero ganito ang paraan mo ng pagpapaalam? Tama yan. At saka, kaso, hindi ko alam bakit mo ba ako bibigyan ng ganitong regalo? Ano gusto mong gawin? Ano bang intention mo? Gusto ko ring malaman. Bilang isang sundalo, kaso, kung sumali ka, hindi mo ba pinag-aralan ng mabuti ang mga batas sa kriminal? Ayon sa Article 2, ang pagbibigay o pagsuhol o nanunuhol sa pamilya ng sundalo ay itinuturing na panunuhol sa revolusyonaryong hukbo. Ang parusa ay maaaring kabilang, hindi limitado sa reklamong paggawa o pagkakulong. Mr. Ho, wala akong ganong intensyon. Kaso, simula ngayon, tawagin mo na ako bilang kapitan at wala akong kapatid na babae. Hindi rin ako ang kuya mo. Pakiusap, gumawa ka ng isang ulat, ipaliwanag ang nangyari ngayon at isumiti ito sa tanggapan ng etika ng militar. Masakit pa ba? Medyo.
Siya nga pala, bakit ka nandito? Kakatanggap ko lang ng abiso mula sa tanggapan ng Koreo. Siguro kay Uncle Tres ito. Dumating na yung package na ipinadala para sa akin. Sige. Kayo na lang ng asawa mo. Kunin niyo na lang ako. May iba pang lakad. Tara. Siguro galing ito sa National Security Department. Ako na lang. Nakausap mo na ba si Captain Xiao para hiraman ng ticket? Pagdating nila para kumain, ibalik mo na. Ito ang iyong karangalan. Pero ang tunay kong karangalan, nandito lang. Umupo ka na. Ngayon, huwag nating isipin na iba tayo sa isa't isa. Miss, huwag kang mag-alala. Kami dito, hindi kami magpapakapurmal sa inyo. Kami mga matagal na magkakaibigan para isa na kami pamilya. Wala nang saysay. Ngayong araw, gagamit tayo ng tubig imbis na alak. Una, malugod natin tinatanggap ang pagdating ng kapatid ng asawa. Pangalawa, ako ay kumakatawan sa lahat na ipinagdarasal ang patuloy na pagunlaran inyong pagsasama. Mahaba at matatag na pagsasama. Salamat sa lahat. Salamat. Huwag kayong mag-aalala. Ako at siyang sisi ay sisiguraduhin mabuti ang araw na ito. Halina, sabay-sabay tayo mag-toast. Tara, inom. Halina, tagay. Cheers! Noong nasa Shanghai pa tayo, madalas niya akong tulungan na ibabad ang mga pako. Ito ang ng pagkakataon na siya mismo ang nagtanggal ng sapatos ko. Pagod ka na sa buong araw. Ang pagpapaligo sa paa ay nakakatulong na magpahinga. Kahit na mga ginagawa ko ngayon ay nakakapagod, parang nag-aayos lang siya ng sarili niyang gamit. Siguro kapag isang lalaki, naalala ang asawa niya, ayaw niyang magawa ito ng mga gawaing bahay. Tama, ngayon nang dumating si Captain Xiao at ang asawa, bakit wala silang mga anak? Wala silang mga anak. Ha? May dahilan ba kung bakit? Nang buntis ng 6 na buwan ng asawa, nagkaroon ng alitan si Kapitan Xiao at ang ina niya. Nangyari ang aksidente at naitulak ang asawa mula sa hagdan. Malaking pagdurugo ang nangyari noon. Halos di na niya maligtas ang buhay. Sabi ng doktor, hindi na siya maaaring mabuntis muli. Mahirap pa talaga ang relasyon ng biyenan at ang manugang? Huwag kang mag-aalala. Hindi mangyayari yan sa pamilya namin. Gusto ka ng mga magulang ko. Matulog ka na ng maaga. Hindi ko maintindihan kung paano ang isang seryosong taong tulad niya sa gabi ng kanilang kasal ay magiging ganon. Kung hindi siya kikilos, kailangan ko pa ba siyang pilitin? Huwag kang nervyos pagpasok mo. Tapos na ang check-up, magpahinga ka muna sa loob. Mas marami ang check-up ko kaysa sa'yo, kaya baka matagal. Naglagay ako ng pagkain at bote ng tubig sa bag mo. Oo. Sige, alis na ako. Kumusta, doktor? Lahat ay normal. Halika, humiga ka. Ha? Humiga? Humiga? Oo, dali na. Humiga ka. Humiga na maayos. Ilagay mo ito sa loob. Mayroon pang toilet paper. Hindi pa tapos? Hindi pa. Kadalasan, ang iba ay 12 hanggang 20 minuto lang. Ang batang ito, halos 1 oras na siya sa loob.
Bibigyan kita ng dagdag na kalahating oras. Kung hindi kaya, isipin mo ang asawa mo. Ayoko. Para kay Sisi, kaya ko ito. Xiaoho! Lola, Yan na ang pinakamaganda. Wala nang iba. Dito na lang ako makakatulong sa'yo. Talagang magaling. subukan mo ito muna. Tignan mo kung tama ang tamis. Opo. Huwag ka lang nakatingin sa akin. Kain ka rin. Halika. Kung gusto mo ito, pag nandito ako sa bahay, gagawa ako para sa'yo. Kapag may oras ka, turuan mo ako magluto. May nagsabi ba sa'yo ng masama? Kung may sinabi silang masama, ipasagot mo lang sa akin. Ilang beses ka na bang nagtatanggap ng misyon sa isang taon? 4 o 5 beses kada buwan. Bawat isa ay may mga kalahating taon. Minsan, kapag espesyal ang kaso, mas tatagal pa. Pag nasa trabaho ka sa ibang lugar, ano ang gagawin ko sa pagkain? Pwede naman. Ang gusto mong sabihin ay, pwede akong kumain sa kantin? O magpa-deliver ka hipping? Tama nga ang iniisip ko. Kasing edad ko sa Hepeng. Hindi pa nga, gusto ko pa siya araw-araw magdala ng pagkain sa akin. Baka isipin nilang tamad ako. Kung kumalat yan, anong gagawin ko? At saka, ang kantin sa residential area, walang lasa kahit kapirasong mantika. Hindi ako sanay kumain doon. Sige, ituturo ko sa'yo magluto next time. Kumusta? Sino ang hinahanap niyo? Dr. Liang, ito ang Dr. Liang ng military hospital. Tawagin mo na lang siyang Lao Liang. Kumusta, Laoyang? Baka may problema sa resulta ng medical check-up sa kasal. Sa mga panahong ito, maraming spirit spring water ang ininom ni Ho Tingzo. Baka epekto nito, sobrang lakas nito. Lao Liang, tara tayo sa loob para mag-usap. Sige. Hindi ako nakikipag-adlasyon. Malinis ang trabaho ko. Dapat wala sanang ganitong problema. Ang batang ito, matagal niyang hinihintay ang kasintahan niya. Kung dahil dito, masisira ang kanilang kasal. Lao Yang, Ha? may problema ba sa resulta ng medical check-up? Kung may malubhang sakit, kusang babalik ako kay Sisip at ayusin ang lahat. May medalya ako. Maaari ko siyang protektahan habang buhay at kung sakaling may gusto sa ibang lalaki sa hinaharap. Sa totoo lang, maganda naman ang resulta ng check-up. Ngunit, mababa lang ang sperm motility. Kailangan niyo maging handa. Kahit magkaroon kayo ng anak, pag medyo malaki na ang buwan ng pagbubuntis, posible magkaroon ng miscarriage. Kaya kong tanggapin na walang anak. Pero hindi ko kayang tanggalin ang karapatan ni Sisi na maging ina. Sa orihinal na libro ay talaga namang may kondisyon na hindi makabuntis. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makabuntis ay ang isang eksperimento na mangyayari pa lang sa susunod na buwan. Sino ba talagang nagbago ng report na ito? Maliban kay Suwanwan, wala na akong maisip pang ibang tao. Pero hindi ba siya natatakot magpa-check up si Yutinzo? Kung tama ang hinala ko, pareho kaming time traveler ni Suwanwan. Kaya nung nakita niya ako sa pantalan,
Nagulat siya ng sobra. Alam niya na mawawala ang kakayahan ni Ho Tingzo na makabuntis. Alam din niya na pagkatapos ko makita ang report, dalawa lang ang pagpipilian ko. Una, aabalahin ko kung kanselahin ang kasal. Pangalawa, hindi ako papansinin. Pero kapag buntis na pagkatapos ng kasal, hindi na magbabago ang kawalan ng fertility ni Ho Tingzo. Sa panahon na walang DNA testing, kahit tumuhay pa ako sa ilugwang, hindi ko mapapatunayan ang sarili ko. Napakatindi nitong plano. Susubukan kong maghanap ng mahusay na herbalist para bigyan ka ng gamot para ayusin ang katawan mo. Baka hindi rin magtatagal. Laoyang, pwede ba ako magtanong ng diretso? Sino bang gumawa ng test na to? Ilan bang humawak sa report na ito? Ako mismo ang nagsagawa ng test. Walang ibang nakahawak dito. Paano naman sa lab? Pwede bang pumasok ang iba? Kung walang permiso ko, hindi makakapasok ang ordinaryong tao. At hawak ko ang susi. Nakakaintriga. Paano nagawa ni Suwanwan ang panlilang? Mukhang kailangan natin hulihin ng ahas. Laoyang, pwede mo ba siyang tulungan na gawin ulit ang test? Miss Sisi, duda ka ba sa resulta ng test? Gawin natin ulit ang test. Xiao, may meeting pa ako mamaya. Gagawin ko agad. Sige. Miss Sisi, ano sa tingin mo ang gagawin natin mamaya? Ate Liwa! Wanwan, bakit ka nandito? Dapat sana umalis ako ngayong umaga para bisitahin ka. Pero sobrang busy kami sa department. Ate Liwa, busy ka ba ngayon? Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi naman ako busy ngayon. Kahapon, sobrang salamat talaga sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko naayos lahat ng mga gamit mag-isa. Tinawag ka ni Dr. Liang. Dali! Dali! Sige, alam ko na. Wanwan, maghintay ka. Babalik agad ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may parang hindi magandang pakiramdam ko. May nangyari ba kay ate? Wala naman. May problema lang sa sample na kinolekta kahapon. Medyo may aberya. Plano ni Dr. Liang na gawin ulit ang test. Paano naman? Yung gamot na inilagay ko sa sample na tinetest, sa teknolohiya ngayon, hindi ito matutuklasan. Miss, maayos naman yung sample. Paano magkakaroon ng problema? Narinig ko, nadulas daw si Dr. Liang at nahulog ang measuring cylinder sa sahig. Miss, wala naman akong ginagawa ngayon. Pupunta ako para tulungan ka. Wanwan, magtrabaho ka na lang sa akin itong mga araw nito. Walang problema. Sino ba naman ang ayaw sa ating magkaibigan? Miss, sa department ninyo, parang sobrang busy ka makailan. Oo nga eh. Tingnan mo, ako lang mag-isa palagi. Miss, sa mga ganitong maliit na bagay, ipasang-ayon mo lang sa akin. Huwag kang mapagod. Hindi pa umabot ng 3 buwan ang pagbubuntis mo. Ito ang pinaka-importante panahon. Kamakailan, sobra akong nagpapasalamat sa'yo. Miss, kung wala kang ibang gagawin, aalis na ako. Sige, Wanwan. Salamat ha. Walang anuman. 2 ulat, parehong gamit ang sample. Ang pinagkaiba lang, yung gamit sa pagsusuri sa ulat na ito, ako mismo ang naghanda. Habang sa ulat na ito, sina San Liwa at Suwanwan ang nagdala. Talagang kalukuhan! Hindi maganda ito. Tama nga ang hinala ng misis mo. Ay resulta ng pagsusuri, lahat ay normal. Makakabuti na, makapaghilom ka na. Alis na ako. Salamat, Dr. Liang. Sisi, paano ka nakasisiguradong may problema sa ulat? Sa tingin ko, hindi ka naman katulad ng taong hindi kaya. Alis na ako. Niluto ko ang bird's nest para sa'yo. Tikman mo. May kamay naman ako. Kaya ko tong gawin. Nakuha na ng security si Suwanwan. Nasa kontrol na siya. Ano ang karaniwang ginagawa ng military sa ganitong kaso? Una, aalisin sa military. Pagkatapos ng investigasyon, ipapasa ilalim sa labor reform ng 3 hanggang 5 taon.
Sisi, Hmm? pag lumabas na ang marriage certificate, magpakasal na tayo ha. Mula nung natatandaan ko, nandiyan ka palagi sa tabi ko. Magkaibigan mula pagkabata at ikaw ang aking matibay na sandigan. Ngayon ay panahon na para pumasok sa susunod na yugto ng buhay. Director Kao? Isang tanong lang po. Kailangan mo ba talaga mapakasal? Kahit na maparusahan, gagawin mo pa rin ba? Director Kao, kahit ilang beses mo pang itanong, pareho lang ang sagot ko. Kailangan ko ito ikasal. Alas 8:05 na ngayon. Bibigyan ko kayo ng 2 oras. Pumunta kayo agad sa Civil Affairs para kunin ang certificate. Pupunta na ngayon? Sa alas 11:05. Pumunta kayo sa opisina ng Political Department. Tara. Miss Jang, may ilang tanong ako sa'yo. Kinakailangan kitang tanungin. Huwag kang kabahan. Sabihin mo lang ang tapat. Bago tayo magsimula, ipapaliwanag ko muna. Si Miss Su Wanwan ay nag-amin na. Sabi niya, ang dahilan niya para manipulahin ang resulta ng inyong pre-marital exam ay sirain ang inyong kasal. Hindi ko inasahan na magiging tapat si Suwanwan. Sabi niya, ang dahilan niya sa pagsira ng inyong kasal ay takot siya sa inyong background na makaka-apekto kay Hu Tingzu. Pasensya na. Hindi ko matatanggap ang dahilan na iyon. Sabi niya, takot siya sa background ko na mapektuhan si Hu Tingzu. Gusto kong itanong, sa anong kapasidad niya sinasabi ang ganung mga salita? Kahit na totoong nag-alala siya sa akin, dapat siya ang una magulat sa military. At saka, kung sakaling may problema talaga sa background ko, hindi siya pwedeng gumawa ng ganun. Hindi pwede basta-basta baguhin ang resulta ng medical na exam. Iba yan sa usapan. Hindi pwedeng paghaluin. Si Miss Su Wanwan, alam niyang malaki ang pagkakamali niya ngayon. Pero, siya ang may dahilan kung bakit niya ginawa yun. Ayon kay Miss Su Wanwan, ang tatay mo, si Shin Shuen, ay inakusahan ng pagtataksil sa bayan. 2 taon na nakalipas, na ibinta na rin ng pamilya ang lahat ng ari-arian at balak na tumakas papuntang Hong Kong. Alam mo ba ito? Hindi ko inaasahan si Suwanwan na aabot sa ganito kawalang galang. Komisar, hindi ko alam kung saan nakuha ni Suwanwan ang mga impormasyon. Pero sa kalagayan ng pamilya namin ngayon, hindi posible na pupunta kami sa Hong Kong. Bakit? Dahil si Shin Shuen ay kamakailan lang dinakip ng Red Committee. Hindi ko alam kung kailan siya palalabasin. Ang aking madrasta ang nagtulak sa kanyang pamangkin na kunin lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang. Siya ay naparusahan ng 15 taon na labor reform. Ngayon, ay pinadala siya sa Jiang Province. Ang 2 anak nila ay ipinadala na rin sa rural area sa Yun Province. Sa kalagayan ng pamilya namin ngayon, paano kami makakapunta sa Hong Kong? Tama. Jiangxi, nagsisinungaling ka! Jiangxi, nagsisinungaling ka! Teka lang! Miss Su Wanwan, hindi ito lugar para sa kalokohan mo. Hindi ako gumagawa ng kalokohan. Huwag niyo siyang paniwalaan. Nagsanib sa ngayon sila rito. Hindi nila ako pinaniniwalaan. Eh paano kung maniniwala sila sa'yo? Ito ang telepono ni Director Lee ng aming lokal na pulisya. Tawagan natin at alamin kung totoo ito. Di ba malalaman agad? Oo naman. Mga pinuno, gusto ko rin itanong kung totoo ang mga sinasabi ko ngayon. Ano ang magiging parusa para sa kanya? Dahil sadyang nagsinungaling at nagsalangsang laban sa military family. Kailangan may managot dito. Siyempre. Miss Su Wanwan, ano ba gusto mong sabihin? Hindi pwede! Paano nangyari ito? Kahit lahat sila ay nakulong na, ang mga gamit nila ay nakuha na, hindi nito mababago na sila isang pamilya ng mga kapitalista. Ito ang sulat ko ng pagputol ng ugnayan kay Shin Shuen. Noong 1946, na
magkaroon ng tagutom sa probinsya ng Yu, ang aming pamilya ay nag-donate ng 200,000 kilong bigas. Noong 1947, na magkaroon ng snow disaster ang probinsya ng Ming, ang aming pamilya ay nagbigay ng 150,000 yuan at 3,000 cotton jackets. Noong 1959 hanggang 1961, ang aming pamilya ay nag-donate ng humigit kumulang 1 milyong yuan. Ito ang larawan ng aking lolo kasama ang mga pinuno. Oo, totoo yan. Tama. Ang aming pamilya ay mga kapitalista. Pero ang aking lolo ay may tapat na puso para sa bayan. Ang kanyang ginawa ay kagalang-galang at walang dapat ikahiya. Karapat dapat siya dito. Eh ikaw, ano ang posisyon mo at pagkakakilanlan upang batuhin ako at ang aming pamilya dyan? Mga leader, nabanggit ko na ang lahat na gusto kong sabihin. Handa akong tanggapin anumang investigasyon mula sa organisasyon at umasa ako mga leader na bigyan ako ng katarungan. Miss Jiang, nasaktan ka sa mga pangyayari ngayon. Huwag kang mag-aalala. Sa loob ng 2 araw, ang militar ay magbibigay sa iyo ng isang kasiyasiyang sagot. Salamat mga leader. Pasensya na sa abala ngayon. Miss Suwanwan, may sasabihin ka ba? Wala na. Kung wala nang ibang sasabihin, ayusin na natin ito. Ihatid mo siya. Opo. Tara na. Umalis! Oh, Tingzu! Hindi talaga mabuti si Jiangxi. Kung hindi masira pamilya niya, hindi siya darating dito sa Xingzhou Island. At hindi siya magpapakasal sa iyo. Ang mga ganitong babae na sumira ng tunay na pagmamahal, dapat silang mamatay sa bakahan. Dapat silang ipakasal sa katasan. Nilalaro mo ang aking buhay. Ikaw ang sumira sa akin. Lalaban ako sa iyo. Sasama ako sa labanan. Alam ko kung mabuti ang asawa ko sa akin. Hindi mo dapat pakialaman. Akin to. Huwag kang maapi rito. Okay ka lang ba? Sir, nasyak ang asawa ko. Ibabalik ko sa bahay. Bukas ng umaga, agad ako magpapasa ng pasusuri. Sige na, umalis na kayo. Ang batang to, palagi nagkakalat ng problema sa akin. Pero sa kabilang banda, ang lalaki dapat protektahan ang asawa niya. Kung hindi, anong klase kang lalaki? Huwag kang mag-aalala. Hindi siya mamamatay. Mga 2 araw lang dapat magpagaling. Hindi rin ako mapaparusahan. Pinakamababang pagsusuri lang. Kanina, marami siyang sinabi ng tuloy-tuloy. Wala ka bang gustong itanong sa akin? Kahit ano pang dahilan, na agad kang pumunta sa akin, iyan ay sapat na. Kung mayroon man akong gamit ni Sisi, masaya ako dyan. Kain muna tayo sa kantin mamaya. Pagkatapos kumain, babalik tayo sa dormitoryo. Paano natin sasabihin sa kanya? Huwag muna, nandito na sila. Halika, kumain kayo ng candy. Ito ay candy na kasal namin ni Xingzhou. Mga hipag, kain kayo. Candy ng kasal? Sisi, nakuha niyo na ba ang lisensya? Kanina lang namin nakuha. Sisi, huwag mong pansinin ang chismis sa compound. Huwag mong isipin yun. Oo, mga bulungan lang sila sa likod. Pagkalipas ng ilang araw, makakalimutan na nila. Mga hipag, huwag kayong mag-alala. Sinabi ko na rin sa direktor ng compound. Hoy! Pansinin lahat ng Revolutionary Family Compound. Narito ang isang espesyal na abiso mula sa partido. Matapos ang investigasyon, ang pamilya na kasamahang Jiangxi sa compound na ito mula pa noong 1938 ay palaging sumusuporta sa ating gawain. Sisi, ito bang pamilya ninyo? Oo, hipag. Hindi ako nagkakamali ng pagdinig, di ba? Nag-donate ang pamilya ni Sisi ng 200,000 na kilong na bigas? Hindi ako nagkamali. 200,000 kilo nga. Sige, pakinggan mo ulit. Sabi pa nila, nag-donate rin ng eroplano. Mga kanyon. Ilan nga ba yon? Hindi ko masyadong narinig. Sisi, 14 na eroplano ang na-donate. At 70 kanyon. Lahat ito ay bunga ng pagtutulungan ng mga taong may puso. Hindi lang ang pamilya namin ang nag-donate. Wow! Diyos ko po! Haba!
May urgent na tawag ang pinuno ng grupo. Kailangan mo bumalik agad. Kain ka muna, asawa ko. Kailangan kong bumalik sa grupo. Huwag mo akong hintayan ngayong gabi. Sige. Naistorbo ba kita? May ipinagawang trabaho sa akin mula sa taas. Isang buwang trabaho. Kailan ang departure? Nakaayos na. Sa madaling araw palang aalis. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Pasensya na, asawa ko. Ngayong gabi ay gabi ng ating kasal. Hindi kita matutulungan mag-enjoy. Walang dapat pagsurihan. Ang pangunahing tungkulin ng mga sundalo ay pagtanggol ang bansa. Marami pa tayong panahon. Ako ang bahala sa sarili ko. Huwag kang mag-alala. Paanong hindi ako mag-aalala? Palaging nawawala ng kuryente sa isla. May inilagay akong kandila at pusporo sa tabi ng kama. May rat catcher sa ilalim ng kama. Ingat ka kapag bumaba ka sa kama. At saka, may insinso laban sa mga lamok. Ikaw na talagang tanga. Mahirap makakuha ng matamis na salita mula sa kanya. Mas mahirap pa kaysa umakyat sa langit. Mag-ingat ka sa sarili mo. Sige na, dali na. Naghihintay na sila sa'yo. Dali na. Asawa, nandito na ako. Asawa?